ang nagki-care talaga for the sick is the women. Kaya sabi ko, sino nag-aalaga sa babae? Parang feeling ko ako lang. Ang history po ng pasyente natin, halos 5 taon na po na meron siyang nakakapangbukol po sa ilalim ng kanyang kilikili. Isang bukol na nagmumula sa taba. Maliit pa lang po siya, pero nung nalaman ko naman po na hindi siya cancerous, wala pa akong pain na nararamdaman, hindi ko siya pinatanggal. Ang lipoma po ay isang uri ng bukol na hindi delikado. Nagiging delikado lang po siya para sa mga pasyente or nagiging problema lang po siya para sa mga pasyente kapag nagkukos na po siya ng pain or pagkirot na hindi na po nakakaya ng pasyente. Nararamdaman ko pong kumikirot po siya. Kung dati nakita ko parang bola lang siya ng jackstone, ngayon po ganyan na po siya kalaki nung natanggal po. Ang ginawa pong procedure para sa pasyente natin ay yung tinatawag nating excision of lipoma, yung kung saan po tatanggalin po natin yung talagang bukol na gawa po sa taba. Usually po ang lipoma ay mas mataas ang tsansa na namamana po. Kung meron po sa family na maaaring meron pong history po ng lipoma, maaari po na nagkakaroon ng chance na magkaroon din po sila. Pwedeng magkaroon din ng lipoma dun sa areas na post-trauma. Ibig sabihin, tumama or bumangga sa kung saan. Pangalawa, yung sa hormones, mga imbalance na pwede pong mag-cause ng production ng adipose cells to or yung fat cells natin. Madalas sa babae yan ang hormonal imbalance natin. At karamihan din kasi ng mga nagkakaroon ng lipoma is yung mga edad na nasa 20 to 30 years old. Para sa mga merong mga nakakapa na maliliit, na bukol, mas maganda po na maipakonsulta po natin ang mga yan, kahit na wala tayong nararamdamang sakit. Kasi minsan, may mga pasyente na maliit lang yung bukol, walang nararamdamang pain, ayaw nilang magpakonsulta. Tapos kung kailan malaki na, tapos sobrang in pain na, saka lang sila nagpapakonsulta. Napakalaking bagay na makita muna kayo for consultation para alam natin yung next step, na-screen kung anong klaseng bukol yan, kung saang parte ba siya tumubo, kung kinakailangan ba natin na mag-biopsy. Magsisimula natin maaga yung screening, malaki yung maitutulong nun to prevent any complications. Wala na akong ganong kakayahan na pangbayad sa ospital. Kung walang zero balance, hindi ko pa rin siya mapapatanggal. Kailangan lang talaga sa zero balance, mahaba yung pasyensya mo. Sa mga zero balance kasi, kailangan may part ka din na gagawin. Simula nung nagkaroon tayo ng idea or ang mga pasyente tungkol sa zero balance billing, ngayon po kapag sila po ay madi-discharge nang wala silang kailangang bayaran, napakalaking bagay po nun para sa kanila kasi mas makakapag-focus sila doon sa kanilang mga post-operative na interventions. Napansin ko, lahat ng naoperahan ko, ang nagbabantay sa kanila sa ospital, laging anak na babae, asawang babae. Ang nagki-care talaga for the sick is the women. Kaya sabi ko, sino nag-aalaga sa babae? Diba? So we started prioritizing women's health in my administration.